Ate, ano ang nangyari sa'yo? Ate, gising ka na. Ate, gising ka na. Xiaofu. Ikaw ba ang pangalawang ate, Xiaofu? Ako nga, ate. Kanina, itinulak ka ni Tia, at natamaan ang ulo mo. Little Few. Anong taon na ngayon? Taong 1963. Nahulog ka ba sa tita mo? Nasaktan ba ang isip mo? Taong 1963. Ito ako. Nabuhay muli. Bumalik sa araw na niloko ni Tia ang pagkain namin. Lesiu. Isang grupo ng maliliit na kuneho. Parang plaster ng aso. Babalik pa kayo sa bahay namin. Bababa ang presyo ng mga binti nyo. Ito ang tiyahin kong si Wang Kuifen. Noong nakaraang buhay, pagkatapos mamatay ang mga magulang ko, siya ang kumuha ng pensyon ng tatay ko. Hindi ako nangahas na tutulan siya. Dahil dito, namatay sa gutom ang mga kapatid ko. Sa buhay na ito, kailangang mabawi ko ang pagkain. Para mabuhay ng maayos kami ng mga kapatid ko. Maliit na salbahing babae. Apatang mo pa ako. Dali, umalis ka na sa bahay ko. Ito ang bahay ko. Bakit ako aalis? Matagal ka nang nakatira sa bahay ko. Akala mo talaga ito ang sarili mong bahay. Ikaw maliit na pilyang babae. Ibibigay ko sa inyo ang diskwento sa aking mga binti. Buksan mo ang pinto, tarantadong babae. CJ, kung kaya mo, manatili ka lang sa loob. Naalala ko, noong nakaraang buhay, itinago ng tiyahin ang pensyon ng tatay. Sa kusina, nahanap na. Xiaofu at Xiaoqiang. Sigurado akong gutom na kayo. Halika, tulungan niyo ako. Ate, nagluto ako ng kanin para sa inyo. Kumain na kayong dalawa. Ate, ikaw na ang maunang kumain. Hindi ako gutom. Nagluto si ate ng isang malaking palayok ng puting lugaw ngayon. May natira pa sa palayok, kain na. Masarap ba? Ang sarap ng puting kanin ni ate. Nga, mas masarap pa kaysa balat ng ligaw na gulay. Kung masarap, kain pa ng marami. Halika. Sa nakaraang buhay. Dahil masyadong bata ang kapatid na babae, hindi siya makakain. At maaga siyang namatay sa gutom. Sa buhay na ito, kahit na ako'y muling isinilang. Mahirap pa ring buhayin siya sa pamamagitan ng lugaw. Masyadong mahirap ito. Kailangan niyang uminom ng lugaw na may karne. Maligayang bati, tagapagsilbi. Maligayang bati, tagapagsilbi, naabot mo na ang 500 na halaga ng pagkabuso. Nakatanggap ka ng lakas panandang pandagdag isa. Mayroon kang isang antas na blind box na regalo. Gusto mo bang ipagpalit ito? Sistema. Napakabuti. Muling nabuhay ako at may suporta pa mula sa sistema. Mukhang tumutulong sa akin ang langit. Binabati kita, host. Zuyun. Bakit ka hindi lumabas, tarantadong babae? Nangahas kang magnakaw ng pagkain ko. Gusto mo na bang mamatay? Tiyo nga. Talaga bang papatay nila tayo? Paano kung ibalik na lang natin ang pagkain sa kanila? Ayokong mapatay. Huwag kang matakot, nandito si ate. Hindi nila kayang saktan kayo. Zudashu. Anong ginagawa mo dito? Araw-araw ninanakawan ang mga bata. Ano ba ang kaya mong gawin? Punong baryo, nandito ka na rin pala. Ninakaw ng batang iyan ang aming pagkain. Sinasabi ko sa kanila na ayusin ito. Tulungan mo kaming mabawi ito. Huwag mong takutin ang mga bata dito. Kung may problema, pumasok tayo at pag-usapan ng maayos. Nagsisigawan kayo dito. Anong klaseng asal yan? Tara. Walang anuman. Nandito si Lolo. Walang dapat ikabahala. Kayong mga walang hiya. Ninakaw ang aking pagkain. Nagluto pa nga kayo nito. Ang kapal ng puso ninyo. Grabe naman. Tito, ito ang aming pagkain. Ako at ang mga kapatid ko ay talagang gutom na gutom. Kaya niluto namin ito para kainin. Paano mo pa nakuha ang aming pagkain na pangligtas? Nagmamagaling ka lang. Ito ay malinaw na pagkain ng aming pamilya. Iyan ang ninakaw mo kanina. Huwag kayong mag-away, linawin natin ang bagay na ito. Lolo tagapangulo ng nayon. Hindi talaga namin ito ninakaw.
Ito ay mula sa inyo at sa mga kababayan, na ipinadala noong nakaraang panahon. Ito ay malinaw na. Ang bigas na ibinigay ng nayon para sa mga bata. Bakit niyo sinasabi na ninakaw niyo ito mula sa inyo? Ito ay sa amin talaga. Dapat tayong maging tapat sa ating mga puso. Wala nang mga magulang ang mga bata. Mahirap na nga ang buhay. Ninakaw niyo pa ang kanilang bigas. Gusto niyo bang patayin ang mga bata? Kapitan ng nayon, nakikita ko lang na bata pa ang mga bata. Hindi pa marunong sa buhay. Ibigay mo sa akin ang bigas. Hayaan mo silang dumiretso na lang dito para kumain. Mas madali yon. Tama. Salamat, tiya. Marunong akong magtahi. Marunong akong magluto. Kaya kong alagaan ang mga kapatid. Kaya huwag ka nang mag-alala, tita. Maganda ang nilutong lugaw ng mga bata. Huwag ka nang mag-alala tungkol dito. Ay, Ginoong Baryo. Muli, pinahirapan kita. Tara na. Maghintay ka lang sa akin. Sa huli, mapapanalunan ko rin ang bigas na ito. Wang Kuifen. Ang bigas na ito ay para sa mga bata. Kung maglalakas loob kang gumalaw, maapektuhan ang mga bata. Kayong pamilya ay mga mamamatay tao. Diretso kayong dadalhin sa istasyon ng pulisya ng nayon. Anak, ilagay ng maayos ang mga pagkain. Bantayan ng mabuti ang mga kapatid. Gagawin ko po, salamat, Ginoong Punong Barangay. Ate, nanalo tayo. Hindi na agaw ang mga pagkain. Binabati kita, may-ari. Sa kasalukuyan, umabot na ang kabuang halaga ng pagkabusog sa 500. Antas ng blind box na regalo, antas isa na blind box na regalo, gusto mo bang ipagpalit? Antas isa na blind box na regalo, ipagpapalit ba? Halos nakalimutan ko na may sistema pa pala ako. Ipagpapalit ko. At blind box na regalo, binabati kita, nakakuha ka ng 20 kilo ng isda. Maaaring mahuli ito sa lawa sa silangan ng nayon. Antas isa na blind box na regalo, hindi pa nagagamit. Unang antas ng blind box na regalo. 20 kilo ng isda. Lawa sa silangan ng nayon. Makakain na ng sabaw ng isda si Xiao Fu at Xiao Qiang. Ate, kumain ka na muna. Xiao Qiang, mamaya sumama ka sa akin sa pangingisda. CJ, ate. Ate, sapat na ang mga uod na nahukay natin. Punta tayo sa tabi ng lawa. CJ. Noong nakaraang beses, nag-fishing tayo ng kalahating araw pero wala tayong nahuli. Ngayon, iba na ito, tiyak na makakahuli tayo. Sina Tiger at Leopard, baka kailangan nating magtago. Huwag kayong matakot kung maglakas loob silang guluhin tayo. Sila ang magsasakit ng ulo. Mukhang gutom na ang dalawang duwag na to. Wala nang isda sa lawa ngayon. Mukhang nabaliw na ang utak ng dalawang to. Wala akong pakialam sa inyo, lumayo kayo. Hoy! Ang dalawang duwag na to, naglakas loob pa sa akin ngayon. Lumayo kayo, kung hindi, sasabihin ko sa kapitan ng barangay. Sige, sabihin mo na. Ate, ano ang gagawin? Tanga ka naman. Kung kaya mo, lumapit ka. Tingnan niyo kayo. Nanakit sila. Kuya, bumangon ka na. Ate, tigilan mo na. Baka mamatay yan. Si Xiao Yun at si Xiao Hu. Xiao Yun, ayos ka lang ba? Xiao Yun, ayos ka lang ba? Xiao Hu, ayos ka lang ba? Xiao Yun, ayos ka lang ba? Wala akong problema. Nandito kami para mangisda ngayon. Kanina, sinubukan ni Kuya Xiao Hu na agawin ang isda namin. Tinakot siya ng ate ko gamit ang pang-ukit. Sino nang mag-aakalang matutusok siya sa kamay? Sa pond na ito, may mga isda pa. Para sa akin, si Xiao Hu talaga ang dapat. Dalawang anak ni Zudashu. Palaging nananakot sa iba. Hindi ba siya naparusahan na? Mabait na bata. Dali, dalhin mo na ang isda pa uwi. Pangalawang kuya, aalis na tayo. Hoy, Pagod man ngayon. Pero masaya ang puso. Hindi lang nakahuli ng isda. Nakawala pa ng sama ng loob. Sa mga susunod na gawain sa baryo, mas magiging maayos na. Hoy, Matagal na tayong hindi kumain ng ganito karaming isda. Sapat na ito para sa ilang kain namin. Pag-uwi, ilagay natin itong isda sa paso. Huwag kang mamamatay. Naalala ko na. Pagkatapos nito, wala na bang lalakas loob na manakit sa atin? Halos ganoon na. Sa wakas, nakakapagsalita tayo. May halaga na. Wow, Ang galing mo. Nahuli mo ang ganitong kalaking isda.
Ang huli kong kumain ng isda ay noong nakaraang taon sa Pasko. Sandali lang, ate. Gagawa ako ng isda para kainin nyo. Halos kalahati na ng isang taon nang walang pagkain sa bahay. Sa nakaraang buhay, namamaga ang mga bunso kong kapatid. Dahil kulang sa asin. Kapag naaalala ko, parang tinutusok ng karayom. Ikalawang bunso, lalabas muna ako. Ate, saan ka na naman pupunta? Wala na tayong asin sa bahay. Pupunta ako para bumili ng asin. Ate, sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan, maghintay ka lang sa bahay. Hintayin mo na lang ako. Gagawa ako ng maalat na isda para sa inyo. Gusto kong kumain ng maraming maalat na isda. Maging mabait ka. Ay, siyaw yun. Ang mga isda sa palaisdaan na ito ay matalino. Hindi madaling makahuli. Dalhin mo na. Para sa mga kapatid mo. Tita Chonsia. Meron pa sa bahay namin. Hawakan mo na lang. Dahil regalo ito ni Xiao yun. Tatanggapin ko na. May kailangan ka ba na tulong mula sa akin? Ubus na ang asin ko. Pwede mo bang? Asin ay nasa kusina. Kukunin ko para sa'yo. Ay. Xiao yun, hawakan mo ito. Tia, sobra naman ito. 2 kilo lang yung isda ko. Masyadong malaki ang palitan ng asin na ito para sa inyo. Ay naku, mabait si Xiao yun. Tia, tingnan mo nga. Masakit sa puso. Kung may mga problema sa bahay, huwag kayong magpigil. Basta't lumapit kayo sa tita. Salamat, tita. Ate, nandito ka na. Mabait. Magluluto ako ng isda para sa inyo ngayong gabi. Ate, buhay ang isdang ito. Buhay na isda ang igigisa para sa inyo. Ate, pwede bang kainin ang isdang ito? Pwede itong gawing adobong isda. Para makabawi kayo sa lakas. Ayos, ang adobong isda na gawa ni ate ang pinakamasarap. Huwag itapon ang mga kaliskis ng isda. Maglagay ng kaunting tubig at pakuluan. Masarap ito, parang jelly. Kaya rin kainin ang mga kaliskis ng isda. Sabi ni Tita Zhang, basura ang mga kaliskis ng isda. Hindi alam ni Tita Zhang. Mayaman sa nutrisyon ang jelly ng kaliskis ng isda, nakakain ito. Ate, nahugasan na ang mga ligaw na sibuyas. Maglagay ng kaunting ligaw na sibuyas para mawala ang amoy ng isda. Maglalagay pa ng konting garbanzos. Ate, nahakot mo na ba lahat ng garbanzos? Opo. Dahan-dahan ka, Kuya Kiang. Huwag kang masunog. Ate, masarap ito. 100 beses na mas mabango kaysa sa sabaw ng ligaw na gulay. Ek, parang jelly ito. Matamis. Esan, dahan-dahan. Ate, gusto ko rin. Esan. Ek. Ang bango ng karne na ito. Mas masarap pa kaysa sa karne ng bagong taon. Kumain ka ng marami, may natira pa sa kawali. Sapat na pagkain ngayon. Alaynan. Noon, palagi silang nagugutom. Sa gitna ng gabi, umiiyak sila para kumain. Ngayon, sa wakas, busog na sila ng 1 beses. Ganito ang ngiti. Mas maganda pa kaysa sa lahat. Ding! Kabusugan positibo 15. Ding! Naka-unlock ang pagsasama, puntos positibo 826. Kabusugan positibo 15020. Kailangan ng 500 puntos para magbukas ng antas isa na blind box. Kabusugan positibo 15, puntos positibo 8260. Kailangan ng 500 para magbukas ng antas isa na blind box. Tiyan positibo 15 puntos positibo 820. Kailangan ng 1,500 para mabuksan ang level 2. Kailangan ng 1,500 para sa level 2. Mag-ipon pa ng isang araw. Bukas mabubuksan na ang level 2. Siyempre, mas malakas ito kaysa level 1. Matulog ka na. Bukas gagawa ako ng lugaw na may isda para sa inyo. Hindi niyo na kailangang matakot sa tinik. Dati, palaging gigising ang mga kapatid ko dahil gutom. Umiiyak hanggang manghina ang lalamunan. Ngayon, busog na sila. Sa wakas, makakatulog ng mahimbing.
Halika na, tapos na ang lugaw na may isda at karne. Hindi ko alam kung ano ang mga magagandang bagay sa level 2 blind box. Ano kaya ang meron? Siguro ba, ay makakain ng mas masarap ang mga kapatid nating lalaki at babae. Tulad ng puting harina, o kaya ay asukal. Halimbawa, egg. Okay na ang lugaw sa umaga. Kulang ang pagkain sa bahay. Ano nang gagawin natin kapag naubos na? Habang nandito si ate, lagi kayong mabubusog sa bawat pagkain. Masarap pa. Halika, kain na. Xiaofu. Kasalukuyang puntos, 803 panandang pandagdag 826 katumbas equals 1,629 maaring unlock ang level 2 blind box. Kasalukuyang puntos, 803 panandang pandagdag 826 katumbas equals 1,629 idagdag ang 803 ngayong araw. Dagdag ang 803. Tama lang para makabukas ng pangalawang antas na blind box. Kasalukuyang puntos, 803 panandang pandagdag 826 katumbas equals 1,629 maaring unlock ang pangalawang antas na blind box. Binabati ang host sa pag-unlock ng pangalawang antas na blind box. Gantimpala, 2 cauliflower snake at 1 pugad ng itlog ng ahas. Binabati ang host sa pag-unlock ng pangalawang antas na blind box. Gantimpala, 2. Binabati ang host. Itlog ng ahas. Binabati ang host sa pag-unlock ng pangalawang antas na blind box. Gantimpala, pag-unlock ng pangalawang antas na blind box. Gantimpala sa pag-unlock ng pangalawang antas na blind box. Gantimpala, 2 cauliflower snake. Binabati ang host sa pag-unlock ng pangalawang antas ng blind box. Gantimpala, 2 cauliflower snake. Binabati ang host sa pag-unlock ng pangalawang antas ng blind box. Lugar ng pagkuha sa trigo sa nayon. Lugar ng pagkuha sa trigo sa nayon. Karne ng ahas. Noong bata pa ako, nahuli ng tatay ang ahas. Karne ng ahas na pinakuluan sa tubig. Sobrang malambot at mabango. 2 maliliit na piraso lang ang nakain ko. Ngayon, naiisip ko pa lang, nalulunok ako. Magandang nutrisyon ang laman ng ahas. Pwedeng i-steam ang mga itlog ng ahas. Siguradong magugustuhan ito ng mga kapatid. Kasalukuyang puntos, 803 panandang pandagdag 826 maaring unlock ang pangalawang antas ng blind box. Kasalukuyang puntos, 803 panandang pandagdag 826. Ay, Xiao yun. Bakit hindi ka dumating kahapon? Tingnan mo itong mga bunto ng trigo sa bukid. Hindi pa kasing ayos ng pagkakaayos mo. Xiao yun. 2 oras kang nahuli ngayon. Ibabawas ang puntos mo sa trabaho. Zhou yun. Tinawag kita pero hindi mo narinig. Zhao Ziking. May kailangan ka ba? Kung magpapaalam ka, dapat magpaalam ka ng maaga. Hindi mo ba pinapansin ang sinasabi ko? Ibabawas ulit. Nabawas na lahat ng puntos mo sa trabaho. Bahala ka kung ilan ang gusto mong ibawas. Hindi na ako magtatrabaho simula ngayon. Anong sabi mo? Hindi magtatrabaho. Ang pamilya mo ay sobrang kapos na. Gusto mo bang magutom? Huwag kang humarang, layo ka. Ikaw. Pangit na babae. Huwag mo na akong lapitan para humingi ng tulong. Matagal na siyang tahimik si Xiao yun. Bakit kaya siya ganito ngayon? Huwag nang pakialam. Huwag nang pakialam. Magtrabaho na tayo. May butas talaga. Totoo ngang hindi ako niloloko ng sistema. Ganito kalaki. Go, Zuyun. Ay, Xiao yun. Anong laman ng basket mo? Wala. Karne ng ahas. At ang laki ng itlog ng ahas. Xiao yun. Saan mo ito nakuha? Ay naku, nakita ko siyang nakaupo doon sa bundok. Nang matagal na panahon. Ang dami ng karne ng ahas. Sapat na yan para sa matagal na pagkain. May mga bagay pa akong kailangang ayusin sa bahay. Umalis na muna ako. Ay, Xiao yun. Swerte mo naman. Ang daming laman ng ahas. Kaya mo bang ubusin? Sandali lang. Galing ito sa pampublikong lupa. Dapat ibalik ito sa gobyerno. Dalhin mo ang ulo at itlog ng ahas. Iwanan mo ang iba. Ako mismo ang nakahuli niyan. Gusto mong kainin, hindi ka na magpapakahirap. Sa malalayong gubat ay pampubliko rin. Bakit hindi ka nalang pumunta? Maghanap ng oso. Yun ang ibig sabihin. Kinikilala ng bata ang kanyang kakayahan sa paghuli. Bakit mo siya aagawin? Galing sa syudad, nakikipag-agawan sa mga batang medyo malalaki na. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya? Hindi pa namin kayang busugin ang sarili namin, ikaw pa ang nakikipag-agawan. Umaasa ka sa pagiging manggagawa ng pamilya. Inaapi ang mga mahihirap na magsasaka. Sinisira ang pagkakaisa ng organisasyon. Wala. Nagbibiro lang ako. Tiyo Gay, ako na ang mag-aalaga sa mga kapatid. Hindi na ako magtatrabaho. Ito, dalhin mo ito para kainin ninyo. Ay, hindi pwede. Ikaw at ang mga kapatid mo ay lumalaki pa. Walang anuman. May pagkain sa bahay, huwag kang mag-alala. Lumalaki na ang batang ito.
Noong nakaraang buhay ko, nang malapit na akong mamatay, si Tio ang lihim na nagbigay sa akin ng kalahating takal ng bigas. Mahirap din ang buhay nila. Ate, ito ay karne ng ahas. Saan mo ito nakuha? Alam ko, ang kapatid ko ang pinakamagaling. Si Zhang, ang manghuli, hindi nakahuli ng ganito kalaki. Kakalabas ko lang sa bukirin. Nakatagpo ako ng 2 malaking ahas na kulay balat. Mamaya, gagawa ako ng lugaw na may karne ng ahas. Lugaw. Ayos, malapit nang dumating. 2 araw kumain ng 5 kilo ng bigas. Sa ibang bahay, maraming wild vegetables, kaunti lang ang bigas. Pero ang mga bunso, kailangan lumaki ng maayos. Hindi pwedeng magutom. Nang huli na kaming kumain ng karne ng ahas noon. Ang third level blind box ay kailangan ng 4,000 puntos. Sana ay pagkain. Mas marami, mas mabuti. Gusto ko pang kumain. Heto. Dahan-dahan lang, huwag ka malunok ng mabilis. Makakakain pa ba tayo ng karne bukas? Kaya. 3 na lang na kilo ng bigas sa bahay. Kung yung level 3 blind box, ay makakakuha ng 50 kilo ng bigas sana. Kahit tuyong kamote ayos na rin. Blind box na pinalitan ng 4,000 puntos. Ay isang level 1 na espiritong alaga pala. Ang gusto ko ay yung makakatulong sa kapatid kong lalaki at babae. Busog na pagkain ah. May pusa si ate. May maliit na itim na pusa sa pintuan, ang cute. Maliit na pusa, umalis ka na. Hindi pa kami nakakakain. Hindi ka namin kayang alagaan. Sabi ng sistema, espiritong alaga. Hindi ba ka siya iyon? Gino. Ako ang iyong espiritong alaga. Nakarinig ba ako ng mali? O ang pusa ba ang nagsalita? Ako nga iyon. Nakakaintindi ako ng iyong damdamin. Mag-aalaga na si ate ng kuting. Talaga bang kaya natin itong alagaan? Alaynan. Tingnan muna natin kung mabait siya. Kung hindi, itatapon na lang. Aking Ginoo. Paano mo naman nasabi yan sa akin? Mahalaga ako. Ano bang silbi mo? Mahanap ko ang lokasyon ng biktima. Tutulungan sa pangangaso. Kaya mong mangaso sa bundok. Siyempre naman. Ngayon alam mo na ang aking mahal. Ate, ang bait niya. Hindi tulad ng mga ligaw na pusa sa baryo, na nang aagat ng tao. Talaga bang kaya nating alagaan ito? Sa susunod, tatawagin natin itong itim na leopard. Bukas, dadalhin ko si itim na leopard sa bundok. Kung makakahuli talaga siya ng pagkain, may karne na ang mga kapatid. Sandali, Ginoo. May biktima sa puno. Itim na leopardo. Ikaw, kaya mo ba? Ginoo, panoorin mo ako. Wow, ang galing mo talaga, Black Panther. Ayos at listen. Ngayon alam mo na kung gaano ako kagaling. Ang husay ng galaw mo, Black Panther. Siyempre naman. Tara, humanap pa tayo ng ilang hazel grouse. CJ. Nandito na ako. Saan mo nakuha ang napakaraming mga manok? Pinapana ko gamit ang tirador. Huwag lang banggitin si Black Panther. Baka makuha ng iba. Ang galing mo. Pwede tayong kumain ng manok ngayong gabi. CJ, ngayong gabi. Gagawa tayo ng malaking pot. Imbitahan natin sila na kumain. Ate, ang galing-galing mo. Ate, tutulungan ka namin. Ang bait ninyong dalawa. Nagluluto na ako ng lugaw na may manok. Konting hintay na lang, pwede na nating kainin. Ang bango naman. Nagluluto na ako ng lugaw na may manok. Konting hintay na lang, pwede na nating kainin. Ang bango naman. Kasamang siya o yun. Kayo ba? Kami ay mga kabataang ipinadala sa kanayunan. Ako si Louie. Siya si Wang Yuyu. Narinig namin ang tungkol sa inyong pamilya.
Nandito kami para magdala ng kaunting bagay. Eh, talaga bang para sa amin ang mga ito? Nga, ito lahat ay para sa inyo. Para. Salamat, ate. Maaga namatay ang mga magulang ninyo. Mahirap din ang mag-alaga ng mga nakababatang kapatid. Ito ang ipon namin. Huwag kang magreklamo. Salamat sa inyo. Salamat. Sobrang abala. Hindi abala. Kung may kailangan, pumunta kayo sa punto ng mga kabataan. Eh, ito ba ay mailasan ng prutas? Tama. Matamis ba ang asukal na mailasan ng kahel? Matamis? Dalawang kabataang nakulong sa kilusan. Pwede ba kayong makahiram ng isang bagay? Dalawang kabataang nakulong sa kilusan. Pwede ba kayong makahiram ng isang bagay? Huwag kang masyadong magalang, siya o yun. Sabihin mo lang ang pangalan namin. Ikaw muna ang magsalita tungkol sa problema. Tutulungan ka namin kung kaya namin. At Louie. Malapit na ang taglamig. Wala rin kaming makapal na kumot sa bahay. Wala rin kaming makapal na damit. Pwede mo ba akong tulungan makakuha ng mga tiket para sa tela at pagkain? Kukuha ako ng mga bagay para ipagpalit sa inyo. Maliit na bagay lang ito. Maghintay kayo ng ilang araw. Makakatulong kami ni Weyu na ayusin ito. Salamat sa inyo, mga ate. Walang anuman. Aalis na ako ah. CJ. Seryoso at walang kapintasan, binabati kita sa pag-unlock ng pangalawang antas ng blind box. Binabati kita, host, sa pagkakaroon ng seryoso at walang kapintasan, binabati kita sa pag-unlock ng pangalawang antas ng blind box. Binabati kita, host, nakuha mo ang regalo mula sa blind box na nagkakahalaga ng 120 pounds. Ang regalo mula sa blind box ay 120 pounds. Na isang pana at crossbow. Sadyang gamit pang huli ito. Talagang parang nagbibigay ng unan kapag natutulog ka. Mukhang kahoy. Sa totoo lang, bakal ito. Ang sistemang ito ay talagang marunong. Tumulong sa akin na itago ang problema. Kung makita ito ng mga taga-baryo, magkakaroon din ng paliwanag. Ginoo. Ito ang kayamanan na binuksan ngayon. Sige, magpahinga ka muna. Tayo na sa bundok para manghuli ng kuneho. Para may pangdagdag sa mga kapatid natin. Hindi ko lang alam kung mas epektibo ba ito kaysa sa baril. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga nahawakan. Panginoon, ang pana na ito ay mas malakas kaysa baril. 120 libra ang lakas, kaya nitong tumusok ng baluti. Parang naglalaro lang sa mga baboy damo. Pero hindi ko pa nga nahawakan ang pana. Kung hindi marunong gumamit, kahit makita ang mga hayop, hindi makakasagupa. Mag-ensayo ka na lang, amo. Maglagay ka ng dayami sa bakuran. Pagkatapos ng ilang araw, tiyak na tatama ka. Itong pana ay may 120 pounds. Kahit gaano man kabigat, 100 kilo. Bakit nang hila ako, bigla itong bumukas? Ito ay espesyal na ginawa ng sistema para sa iyo. Pagkatapos nitong kilalanin ang may-ari, hindi na kailangang magpakahirap pa ang may-ari. Kung gusto mo ng likas na lakas, maghintay ka na lang sa susunod na pagbukas ng blind box at subukan ang swerte. Opo. Ang galing mo, ate. Noong huli kong nakita ang kapitbahay na si Oreo na nagbibitaw ng pana. Namula na ang mukha niya sa sobrang effort. Tulungan mo akong bantayan, ate. Kailangan tamaan ko ang gitna ngayon. Ate, huwag kang magmadali. Ako na ang kukuha para sa'yo. Ate, ang galing mo talaga. Sa wakas, nahanap mo na ang paraan. Mag-ensayo tayo ng 2 araw at papasok na tayo sa bundok. Itim na leopardo, may malaking biktima ba sa malalim na bundok? Noong nakaraan, nakakuha tayo ng ilang ligaw na manok. Ay naku, maraming tao sa paanan ng bundok. Ang matatalinong biktima ay nagtago sa loob ng bundok. Ngunit may mga oso at tigre. Kailangan mong mag-ingat. Hindi ako natatakot. Walang problema, kasama ko siya. At saka nandyan ka naman. Ginoo, sundan mo ako ng mahigpit. Naamoy ko ang amoy ng ligaw na kuneho.
Ginoo. May malalaking biktima sa paligid. Tara na. Yun sa paligid. Naamoy ko ang amoy ng tanga. Black Panther, dalhin mo ako doon. Nasa harap lang na puno. Nakita mo ba? Totoo nga, may apat talaga. Talagang nakakagulat na sorpresa. Ang mga sikadir ay nakatira sa grupo. Ang karne ay payat at matigas. Tama lang para sa mga kapatid kong lalaki at babae. Sabi nila noong nakaraan gusto nilang kumain ng ligaw na karne. Ngayon, matutupad na ang kanilang pangarap. Ang mga sikadir ay nakatira sa grupo. Ang karne ay payat at matigas. Para mapalakas ang katawan ng mga kapatid. Sabi nila noong nakaraan gusto nilang kumain ng ligaw na hayop. Ngayon ay natupad na ang kanilang pangarap. Sino ang nagsabing tanga ang usa? Mas mabilis pa itong tumakbo kaysa kuneho. Hindi naman malakas ang tunog ng pana ko. Bakit kaya mabilis itong tumakbo? Kung talagang tanga nga, matagal nang naubos ng mga kaaway. Kakaiba talaga. Bakit hindi ko tinamaan ang ulo? Napakaliit ng target. Bumalik na sila. Mas malapit pa sila. Ay, tinamaan ng itim na leopardo. Anong nangyari sa usa? Lahat ay tumakbo at bumalik na. Ang mga tanga talagang mausisa. Noong nakaraan, hinabol ko ang isa. Tumakbo ito ng mahigit 10,000 metro. Tumingin pa ito sa akin. Ako ang nagkamali sa kanila. Ngayon gabi, may sabaw ng usa na kami. Ako ang nagkamali sa kanila. May ulam na tayong sopas ng usa ngayong gabi. Maghanap pa tayo ng ibang biktima. Aking amo, naamoy ko ang amoy ng ferret. Ferret? Ang taba niyan. Maghanap tayo ng lungga. Ang lalim ng bungad ng lungga na ito. Walang pala, paano tayo maghukay? Walang silbi ang paghukay ngayon. Walang tulog ang mga asong bundok. Kapag hinukay mo, tumatakbo ito. Ano ang gagawin natin? Papalabasin ko sila. Ikaw ang bahala sa labasan. CJ. Kaya dahan-dahan ka lang. CJ. Paglabas, takbo ng malayo. Huwag kang mapinsala ng pana. Sige, Panginoon. Paglabas, takbo ng malayo. Huwag kang mapinsala ng pana. Sige, Panginoon. May lumabas na bagay. Nakuha na. Hindi to aso na badger. May isa na namang tumakbo. May mga ligaw na kuneho pa sa butas na to. Sa wakas, nakuha na rin ang isa. Ay, huwag, 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 huwag. Ako to, ako to, ako to. Mag-relax ka, sigurado yan. Ang kuneho na ito ay lumaki na. Siguro ay may 25 kilo. Sobrang taba na. Ano ito, Black Panther? Siguro ay may 25 kilo. Sobrang taba na. Ano ito, Black Panther? Ito ay isang raccoon. Para sa kuneho na bantayan.
Narinig mo na ba ang Kyuzaihe? Tinatawag din itong lupa na sasakyan. Alam ko ang lupa na sasakyan. Pwede tayong maglibot sa ibang lugar. Ginoo, kailangan mo pa ba ng mga ligaw na kuneho? Oh, kaya ba ng maliit na katawan na ito nahabulin ang ligaw na kuneho? Hinabol ko ang kuneho at nahulog ako sa tabi mo. Salamat sa pagod, Xiao He. Xiao Yun. Ito ay ligaya mula sa bundok, di ba? Hahatiin ko ito sa iyo, Zhang Po. Sa nakaraang buhay, hindi mo tinulungan ang pamilya ko. Ngayon, gusto mong humingi ng ligaya. Walang paraan. Gusto kumain. Hayaan mong si Zos na tumawag. Itong batang ito. Bakit ganyan ang salita? Ito ay. Bigyan mo ako ng kaunti. Sayang ka naman. Wala ang mga magulang ko. Naghihintay pa ang mga kapatid mo sa bahay na kumain ng karne. Bilang isang nakatatanda, nakikipag-agawan ka pa sa mga bata dito. Walang hiya. Ang batang babae na ito, mas matigas ang ulo pa kaysa sa tatay niya. Bilang isang nakatatanda, nakikipag-agawan ka pa sa mga bata. Walang hiya. Ikaw, itong batang ito, mas matigas pa kaysa sa tatay niya. Nandito na ako. Ate, ang galing mo. Itong usa, mas malaki pa sa akin. Makakain na ng sopas ng usa si ate ngayong gabi. Nakahuli rin ako ng ligaw na kuneho. Hindi pwedeng mawala ang nilagang karne ng kuneho para sa'yo. Ate, bibigyan ko si Ate Louie ng kaunti. Kasi nagbigay siya sa atin noong nakaraan. Maliit na demonyo. Tila naaalala mo ang utang na loob. Siksayaoyin. Dumating ang tiyahin niyo para kamustahin kayo. Siguradong galing yan sa matandang babae. Dumating para kumuha ng ligaw na karne. May kailangan ang tiyahin. Hindi ba pwedeng dumating kahit walang dahilan para kamustahin kayo? Tiyahin. Miss na miss ko kayo. Sabi mo na agad kung ano ang gusto mong sabihin. May dadalhin pa tayong bagay. Tita, nagdala ako ng kabute para sa inyo. Ang mga kapatid mo, gustong-gusto nilang uminom ng sabaw na kabute. Ayaw namin. Kunin mo na. Ayaw ko. Huwag kang mag-atubiling tumanggap. Pwede bang may kapalit? Siya o yun ah. Ibigay mo ang usa na ito kay tiya mo. Iniisip na ito ni Tito ng mahigit 2 linggo. Pwede bang may kapalit? Siya o yun ah. Ibigay mo ang usa na ito kay tiya mo. Iniisip na ito ni Tito ng mahigit 2 linggo. Hindi na talaga tao itong si Wang Kuai-fen. Akala mo ba madali akong apihin? Sobrang bigat. Kuai-fen. Anong ginagawa mo? Nagsasalita ako sa pamangkin ko. Anong pakialam nyo? Gusto mo lang mang-agaw. Sa'yo ba itong usa? Ikaw na ang magdala. Pinangangalagaan ko lang ito para sa kanya. Para hindi ito maagaw ng iba. Pamilya tayo. Walang agawan dito. Hindi mo ba ito kakainin kung nasa bahay mo? Iyan ay pagnanakaw. Ito ay mga usaping pampamilya. Ikaw, mabangis na babae, anong pakialam mo? Hindi ka naman taga-baryo namin. Ako. Kahit hindi ako taga-baryo, hindi mo pa rin ako pwedeng agawin. Kuai-fen. Kung ganyan ka pa rin, tatawagin na namin ang punong baryo. Pupunta tayo sa komunidad para hanapin ang mga milisyang tao. Ikaw ay sumasakop sa ari-arian ng iba. Pareho ka lang ng mga Panginoong mailupa at mga bandido. Bakit kayo nandito? Hindi ba kayo nandito para makipagpalitan ng karne? Nye. Pagsasamantala. Mas mabigat na parusa. Nye. Pangangamkam. Mas lalong kasalanan. Sixiao yun ay ang ating batang kapatid. Dadalhan ko ng gamit ang aking kapatid na babae. Kung gagantihan ninyo kami, isusumbong namin sa komunidad. Iyan nga. Kahit na para bumili sila ng karne. Pero ganito nila ako pinagtanggol. Tunay akong naantig.
Ikaw namang tarantadong babae. Sasabog kita. Tia, ikaw mismo ang nadapa. Bakit naman sinisisi mo pa ang iba? Iyan nga. Nahulog ka pero sinisisi mo pa ang iba. Lahat kami ay mga saksi. Tinawagan na namin ang mga milisya. Ikaw, kayo. Hintayin ninyo ako. Enye. Nakuha na ang mga tela na kailangan mo. Kasama na rin ang mga tiket ng bulak. At Yuyu. Maraming salamat. Hindi madaling makuha ang mga tiket ng bulak na ito. Pero sapat na ito para makagawa ng isang kumot. Matagal kaming nag-ipon ni Louie. Maganda na ito. Malapit na ang taglamig. Kailangan naming gumawa ng mga damit pang taglamig para sa amin ng mga kapatid ko. Hindi sapat ang isang kumot. Saan kami kukuha ng bulak? Malapit na ang taglamig. Kailangan naming gumawa ng mga damit pang taglamig para sa amin ng mga kapatid ko. Hindi sapat ang isang kumot. Saan kami kukuha ng bulak? Siyaw yun na. Kung hindi lang narinig ko si Louie na nagsabi, kulang ang mga gamit sa kusina nyo. Ako pa nga na sobrang nakakalimutin. Hindi ko naisip na. Kulang pa pala kayo sa mantika, asin, toyo, at suka. Noong huli kaming pumunta, nakita ko na sobrang payat nitong dalawang batang ito. Pinakuha ko ito sa kaibigan ng tatay sa bayan. Gumawa ako ng kaunti para sa kapatid na babae para sa nutrisyon. At Yuyu, kunin mo na lang ang mga ligaw na hayop sa likod bahay. Pwede kang pumili ng aso o kuneho. Ito ay para sa kapatid na lalaki at kapatid na babae. Hindi ito kapalit ng karne. Ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng 10 piso. Mga manggagawa sa lungsod, kumikita lang ng 40 piso sa isang buwan. Kung gusto mo ng karne, sapat na ang sabon bilang bayad. Hindi mo na kailangang gumamit ng ganitong mahalagang bagay. Talagang gusto nila akong tulungan. Itinuturing ka naming kapatid na babae. Dapat alagaan mo ang iyong mga kapatid. Hindi ba tama lang iyon? Huwag mong laging isipin na magbabayad ng utang na loob. Sa hinaharap, kung mga ilangan ka ng sabon, karayom o sinulid, sabihin mo lang. Ipapadala ko sa iyo ang nanay ko mula sa bayan. Kuya Iyuyu, Kuya Iluyi, ilabas na ninyo ang spora na to. Magwisik ng kaunting Sichuan pepper habang niluluto. Ang bango nito. Hindi pwede, hindi pwede. Mukha itong aso mo na mga 60 hanggang 70 kilo. 2 kaldero lang kami ng mga kabataang manggagawa. Kahit 3 araw pa namin kainin, hindi pa rin maubos. Hindi pwede, hindi pwede. Mukha itong aso mo na mga 60 hanggang 70 kilo. 2 lang ang kaldero namin. Kahit kumain pa ng 3 araw, hindi ito maubos. CJ, kaya't kunin natin ang kuneho na ito. Gagawa tayo ng adobong kuneho. Siyaw yun. Maari mo bang tulungan kaming iproseso ang kuneho? Kami. Hindi ko kayang tanggalin ang balat ng kuneho. Ayos lang, walang problema. Ang balat ng kuneho ay pwedeng ipalit sa pera o gawing maliit na damit. Dapat buo ito. At saka ang balat ng usa. Mahalaga ang balat ng usa. Ihuhulog ito sa kama. Para sa mga kapatid, malamig sa taglamig. Siksiyaw yun. Gusto mo ba ng pangil ng usa? Hindi na. Kung gusto mo, kunin mo na. Sige, hahanapan ko ng buyer sa pamamagitan ng tatay ko. Salamat, Ate Yuyu. Wow, talagang napakataba ng asong ito. Panahon na para mag-ipon ng taba sa taglagas. Mamaya hihimayin ko ng langis ng aso-aso para sa inyo. Sige, mag-iwan ka rin para sa sarili mo. Sige, aalis na kami. Paalam. Sige, aalis na kami. Paalam. Ang batang lumalaki ay talagang malakas gumawa. Pagtatapos ng laro. Basta ang gatas na pulbos ay gawa lang sa sariwang gatas ng baka, walang halong iba. Kakain ka ng walang alalahanin, kapatid. Maliit na few. Kakainin ka ni ate. Maliit na few.
Halika, kakainin ka ni ate. Ate, kukuha ako ng mga mangkok. Dalhin mo sa kusina, hintayin mong dumating si ate para hugasan. Ako na ang maghugas. Ate, magpahinga ka muna. Ako. Natatakot ako na may gatas sa mangkok. Talagang ayaw kong uminom ng gatas na pulbos. Lahat ay para sa nakababatang kapatid. Anong masarap dito sa tubig na ito? Sabi ng ate, mahal ang gatas na pulbos. Para sa nakababatang kapatid. Sa susunod, ate, gagawin kong may gatas na pulbos kayo araw-araw. Walang kailangan. Ayaw kong uminom ng gatas na pulbos. Sabi ng ate, kung meron, meron. Naniniwala ka ba sa ate? Amoy leopardo, di ba? Ginoo, yung pagkunot ng noo mo kanina para sa kapatid mo. Amoy leopardo, di ba? Ginoo. Ang pagkukunot ng noo mo kanina ay para sa kapatid mo. Paano hindi ako kikilay? Hindi pa niya natitikman ang lasa ng gatas mula pagkabata. Sana may isang kambing na nagpapasuso. Para araw-araw siyang makainom ng gatas. Ginoo. Tingnan mo ang directional system sa loob ng sistema. Nakabili ka na ba ng directional blind box? Directional blind box. Ano iyon? Bakit hindi ko alam? Pwedeng buksan ng system. Blind box na may tinutukoy na bagay. Kailangan lang doble ang puntos. Sigurado akong hindi mo na ayos na tiningnan ang system. Ang kambing na gatas ay nagkakahalaga ng 5,999. Ang underground blind box ay nagkakahalaga ng 12,000. Sapat na ito para makabili ng 3 level 3 blind box. Sulit ba? Ginoo, mas mahalaga ang paglaki ng kapatid na lalaki at babae. Walang tao dito, di ba? Dito na tayo magbukas. Okay. Simulan na, Ginoo. Buksan ang blind box. Dapat ay kambing na gatas. Nakuha na. Umuwi na kasama ang aming gatas na aparato. Nakuha na. Umuwi na kasama ang aming gatas na aparato. Kapatid, palitan tayo ng blind box. Gumastos ako ng 2 kambing na babae. Ang kulay nito ay parang ligaw na kambing. Sabi nga, galing ito sa bundok. Ang dami mong nahukay dito. Hey, siyaw yun. Ang hawak mo ba ay kambing? O isang inang kambing? Ang tibay ng tupa na ito. Swerte mo talaga. Anak ng asawa ko. Walang gatas ngayon. Nag-aalala ako na walang gatas ang bata. Naghihintay pa ang kapatid kong lalaki at babae. Uwi na muna ako. Ang cute ng tupa na ito. Pwede bang huwag itong patayin? Mabuti na lang na alagaan ito. Huwag patayin. Alagaan ito para makapaggatas para sa kapatid at sa inyo. Nakakapaggatas din ang tupa. Pumunta ka sa kusina at kumuha ng palanggana. Nakakapaggatas din ang tupa. Kumuha ka ng palanggana sa kusina. Sapat na ito. Uminom ka ng kaunti lang sa tanghali. Sa gabi ako na ang magpupiga. Sapat na yan. Dahan-dahan lang, huwag magtapon. Salamat sa pagsisikap mo. Bibigyan kita ng sariwang damo mamaya. Tigre, tayo na. Babalik tayo para magpakulo ng gatas para sa mga kapatid. Tiger. Huwag mo akong istorbohin sa gitna ng gabi. Sobrang antok ko na. May pumasok sa bakuran. Nagnanakaw ng tupa mo. Sino ba ang lalabas sa ganitong oras ng gabi? Nakarinig ka ng mali. Tutu, pumasok sa pamamagitan ng pader. Kasalukuyan siyang nag-aalaga ng tupa.
Tutu, pumasok sa pamamagitan ng pader. Kasulukuyan siyang nag-aalaga ng tupa. Bilisan mo. Peste na magnanakaw. Nangahas kang magnakaw ng tupa ko. Tigilan mo na. Nagkamali ako. Ang puwit ko. Hayaan mo na ang pagnanakaw mo. Naalala ko ito ng tama. Ang galing. Bibigyan kita ng gatas na may balat mamaya. Xiao Yun, narinig kong may ingay sa iyong bakuran. May nangyari ba? Yi, kanina may dalawang magnanakaw na gustong magnakaw ng tupa sa bahay ko. Pinalayas ko sila gamit ang tungkod. Hindi ligtas ang tupa dito sa bakuran. Baka ilagay na lang natin sa loob ng bahay. Plano ko nga sanang isara sa kusina. Ikaw, Ginoo, magpahinga ka ng maaga. Kayo dalawa, bumalik na rin kayo sa kwarto at matulog. Sobrang galing mo kanina. Ang astig mo talaga. Ate, yung dalawang tao kanina. Bakit parang? Si Tiger at si Bo. Yung dalawang yun ay magnanakaw. Hindi sila si Tiger at si Bo. Huwag mong ipagsabi ito, ha? Hindi sila si Tiger at si Bo. Huwag mong ipagsabi ito, ha? Bakit ganito ang nangyari? Bakit ganito? Tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa tao. Narito na, narito na. Zhou Yun, ikaw ang salarin. Tingnan mo kung paano mo sinaktan ang anak ko. At ang anak ko pa. Puno ng sugat. Ikaw, maliit na cute. Tingnan mo, papatayin kita. Sinaktan ang anak mo. Anong pakialam ko dyan? Hindi ko nga sila nahawakan. Bumubula ka. Sabi ng anak ko, ikaw ang nanakit. Ikaw ang nagbabalak kayo. Hindi ko pa siya nakikita. Sinasabi mong sinaktan ko sila. Sige nga, sabihin mo. Kailan? Saan? Kahapon ng gabi. Dito. Sa bakuran mo. Kagabi sa bakuran. Talagang may dalawang magnanakaw. Pumasok sa bakuran ko para magnakaw ng tupa. Ginamit ko ang rolling pin para paalisin sila. Ito ay pagtatanggol sa bahay. Makatuwiran naman, di ba? Ang pagnanakaw ba ay may parusang pagkakakulong? Kailangan bang ipatawag ang mga politiko sa istasyon ng pulis? Para tanungin, ang mga nagnakaw ng tupa. Tama nga. Paano pa sila nagnanakaw? Zhou Yun. Hintayin mo ako. Dali. Kung makakita ulit tayo ng magnanakaw ng tupa. Kahit bata o matanda. Dali. Kung makakita ulit tayo ng magnanakaw ng tupa. Kahit bata o matanda. Pukpukin agad. Kakapal lang ng ate ng gatas. Gamitin ang gatas na ito at harina. Magdagdag ng 1 kutsara ng asukal. Dati, sobrang kahirapan hanggang walang makain. Ngayon, may harina at gatas na tayo. Huwag mo nang inumin ang natira. Ipadala mo na kay Ate Wiyu at Ate Louie. Hindi natin sila dapat kalimutan. Ate, ako na ang bahala. Alam ko kung nasaan ang lugar ng mga kabataang manggagawa. Hindi ako magpapanggap. Huwag hayaang makita ng iba. Uy, dumating na ang maliit na sanggol. Siya ba ang nakababatang kapatid na babae ng pamilya Zhu? Dumarating para hanapin ang iyong ninang na si Wiyu. Hahanapin ko sina Ate Wiyu at Ate Louie. Magdadala ng gatas para sa ninang. Kung hindi, tawagin mo akong ate. Ako. Huwag niyong gawing biktima siya. Ito ang aking nakababatang kapatid. Saan naman? Kasi sa tingin ko cute siya. At Wiyu. Sinabi ng ate na ipasa ko sa iyo at kay Ate Louie. Narito ang gatas ng tupa. Napaka-sweet naman. Nandito na si Xiao Fiu. Sinabi ng ate na ipasa ko ito sa iyo at kay Ate Louie. Narito ang gatas ng tupa. Napaka-sweet naman. Nandito na si Xiao Fiu. Nasaan ang 20 pesos na ito? Ito ay mula sa akin at sa iyo, Ate Louie. Isang munting pasalubong. Kailangan mong tanggapin ito. Ayaw ko. Sabi ng ate ko. Ipinadala ko lang ang gatas ng tupa. Hindi niya ako pinabayaran. Noong nakaraan, ibinigay ko sa inyo. Mga tiket ng bigas, tela at bulak. Hindi sapat ang magkaroon ng tiket. Paano ka bibili ng damit kung walang pera? Tingnan mo, butas na ang damit mo. Kailangan mo nang gumawa ng bagong damit. Tama nga.
Walang dapat ikahiya. Tayo naman. Nagtuturo pa sa iyo ng karne ang nakatatandang kapatid mo. Tanggapin mo na ang pera. Hindi ka naman sisihin ng nakatatandang kapatid mo. Salamat, Ate Louie at Ate Liu. Hindi ko malilimutan ang inyong tulong. Ay naku. Huwag kang mag-alala. Yung huling peres ng mga Sporehorn, na ipadala ko na. Kapag nakuha ko na ang pera, ibibigay ko sa inyo. Salamat, Ate Louie. Kailangan mo pa ba ng God Sister? Kung hindi, ayos lang din. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Pwede tayong maging magkaibigan. Kaya't dahil magkaibigan na tayo, magbahagi tayo ng pagkain. Alaynan, anong pagkain ang ibabahagi? Halimbawa, itong gatas ng tupa sa iyong mangkok. Hindi ko naman kailangan ng marami. Isang mangkok lang ayos na. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin, ate. Anong gusto mong kainin? Kaya kong ipakuha yan para sa'yo. Hindi ako ang may kapangyarihan dito. Kailangan kong tanungin ang ate ko. Sige, pakitanong mo kami mamaya. Tingnan mo itong mga sunflower seeds at munggo cake. Masarap lahat yan. Pwede bang ipasa-pasa sa pamilya mo para matikman? May mga candy pa dito. Kunin mo na. Ay, hindi. Talagang ayoko nitong mga bagay na to. Umalis na kayo, kunin nyo na. Ito lang naman ay mga merienda. Wala namang espesyal. Malapit nang magdilim. Ilan lang itong mga merienda. Wala namang espesyal. Malamlam na ang araw. Bumalik na tayo agad. Kuya, galing ito kay Weiyu at kay Louie. Sabi nila bumili ng bagong damit. Itago mo na lang, pag may dala tayo, bigyan natin sila. At ito pa, galing ito sa mga ate nating mga kabataang manggagawa. Sabi nila, ipapalit ito sa gatas ng tupa. Ang mga babaeng kabataang manggagawang ito ay galing sa lungsod. Sa susunod namang huli tayo, hindi na tayo mag-aalala kung saan ihahandle. Pwede bang ipalit ang gatas ng tupa? Ngayon, ang gatas ng tupa ay sapat lang para sa amin mismo. Hintayin mong makapag-ipon ng sapat na puntos. Bibili tayo ng isa pang tupa. Hawakan mo ang merienda at hatiin mo kay Xiaoqiang. Kapag natapos mo na, mabilis na matulog ka na. Gising ka na ba? Xiao yun. Ikalawang Ginoo, mayroon bang anuman? Si Xiao yun, ani ng repolyo sa nayon. Ngayong umaga, hati-hatiin ang mga gulay ayon sa trabaho. Dalhin mo ang basket sa likod at sumama ka sa akin. Sandali, Erye. Kukunin ko ang basket. CJ. Tara na. Tahimik muna kayo lahat. Magpila ng maayos para sa repolyo. Hindi ako nagtrabaho. Maliit ang puntos ko. Baka hindi ako makakuha ng marami. Tita Zhang. Bigyan mo si Zhou yun ng 5 kilo. 5 kilo? Ang dami naman nito, sobra kang kaunti. Hindi ako nagtrabaho, kaya maliit ang puntos ko. Baka hindi ako makakuha ng marami. Tita Zhang. Bigyan mo si Zhou yun ng 5 kilo. 5 kilo? Ang dami naman nito, sobra kang kaunti. Zhao Ziking. Ang pagkakahati mo sa repolyo. Hindi makatuwiran, di ba? Anong hindi makatuwiran? Ayon sa mga puntos ng trabaho, kunin mo na at umalis ka na. Huwag akong antalahin sa pagbibigay sa iba. Nandito ako mula sa malayo. Akala ko ay mapupuno ko ito at maibabalik. Pero 2 lang. Ganito kalaki ang basket. 2 repolyo lang ang laman. Parang may dalang maliit na damo. Nahihiya ka pa talagang dumaan. Kung gusto mo, bibigyan kita ng ilan. Mamaya, ipapadala ito ng tiyan mo sa'yo. Hindi na kailangan, tiyo. Anong ginagawa mo? Ito ang talaan ng puntos. Ibalik mo na sa akin agad. Mali ang pagkakakompute mo ng mga puntos. Hindi ka marunong bumasa ng kahit ano. Anong tsek-tsek yan? Zhao Zaifi. Hindi tama ang pagkakakompute mo ng mga puntos sa trabaho. Bakit hindi tama? Hindi ka naman dumating sa likod. Kaya kalahating buwan lang ang maikakalkula. Ano bang hindi tama dito? Hindi ako pumasok sa trabaho. Walang dapat ikalkula sa mga puntos. Saan ka nakakita ng ganitong pagbabawas? Sa loob ng kalahating buwan, 2 araw lang ako nagtrabaho. Hindi lang iyon hindi binayaran. Sa halip may bawas pa. Paano nangyari iyon? Paano pa nagkaroon ng bawas? Bodong siya, hindi siya marunong bumasa. Hindi ako nakapag-aral. Pero natutunan ko rin ang mga salita pagkatapos. Si Zhao Zidigangu ay inilipat ang ating mga puntos ng trabaho sa kanyang sariling bulsa. Kung hindi nagtatrabaho, hindi binibilang ang puntos, ayos lang. Pero paano naman ang pagbabawas? Si Zhao Zidigangu ay inilipat ang ating mga puntos ng trabaho sa kanyang sariling bulsa. Kung hindi nagtatrabaho, hindi binibilang ang puntos, ayos lang. Pero paano naman ang pagbabawas? Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng tingnan ninyo. Dito, si Zhou Tianyu ay nagtrabaho ng 3 araw. Pero naitala bilang 5 araw. Si Zhou Tiezhuang ay nag-leave ng 2 araw.
Hindi binawasan ang puntos, kundi nadagdagan pa. Paano ko nasabi ng tama? Ang puntos ninyo ng magkapatid. Lahat yan ay gawa ni Zhao Ziking. Palihim niyang idinagdag sa inyo, di ba? May ganun pala. Zhao Ziking, kung wala kang tinatago sa puso mo, sasagutin mo ba na ipasuri ito sa lahat? Ipakita mo sa akin ang libro. Ayos ka, Zhao Zaifi. Ang tapang mo talagang dayain ang puntos ng trabaho. Hindi ako gumawa niyan. Nagmamaliit ka pa. Tingnan mo mismo. Sa mga araw na wala si Zuyun, binabawas mo ang puntos niya. Bakit hindi mo binawasan ang akin? Nagkamali sa puntos ni Zuyun. E paano naman si Tito Dayong? Bakit siya kinaltasan? Nagkamali lang din siya. Cute ka talaga. Kinakaltasan mo ang puntos ko. Dahil lang may galit tayo sa isa't isa. 4 ang anak ko sa bahay. Lahat sila kailangan kong buhayin. Kunin mo ang puntos ko. Dahil lang sa may alitan tayo. May 4 akong anak sa bahay. Na naghihintay na alagaan. Tingnan mo, hindi kita papatayin ngayon. Pag-usapan natin ang puntos. Huwag siyang saktan. Huwag mag-away. Kung may kailangan, sabihin mo ng dahan-dahan. Ano bang dapat pag-usapan? Ito ay malinaw na paghihiganti. Sadyang pinabayaan ang mga puntos. Sobrang hindi makatarungan ni Zhao. Hindi na siya dapat maging tagapagbilang. Walang konsensya, hindi ka karapat-dapat. Dapat siyang tanggalin. Kailangang i-report pa sa komuna. Tapos na. I-report sa komuna. Kailangan pang magtrabaho. Hindi kayanin ng kamay ko. Kailangan pang tusukin sa likod. Chen. Dapat nang humingi ng paliwanag. Kailangan ng paliwanag tungkol sa nangyari ngayon. Dapat talagang may kasagutan ito. Tungkol kay Zhao Ziking. Talagang mali ang ginawa niya. Iulat ko ito sa komunidad. Zhao Ziking. Sana makita mo ang pagkakamali sa sitwasyon. Magmuni-muni ka ng mabuti. Ha? Kahit na wala kaming pinag-aralan. Hindi ibig sabihin na pwede kaming apihin. Hindi na kami magiging tagapuntos. Hindi na kami matatakot na bawasan ang puntos namin. Kahit na wala kaming pinag-aralan. Hindi ibig sabihin na pwede kaming apihin. Hindi na kami magiging tagapuntos. Hindi na tayo matatakot na mabawasan ang ating puntos sa trabaho. Nagkamali sa pagkalkula ng puntos. Kailangang timbangin muli ang repolyo. Hayaan si Chen Ziking. Mapagkakatiwalaan si Chen Ziking. Chen Ziking. Ibigay sa'yo ang pag-record ng puntos sa trabaho. Sige ba? Maniwala kayo sa akin. Pinalitan mo ng 26 na kilo ng repolyo. Kung kulang, dagdagan mo. Salamat, Ate Chen. 26 na kilo ay kulang. Marami pang mga kapatid na lalaki at babae. Hindi sapat para sa taglamig. Ano iyon kanina? Sobrang bilis tumakbo. Hindi ito ardilya o dilaw na daga. Marmot. Ano ang marmot? Tama nga. Maraming marmot dito sa bundok. Noong nakaraan, nahabol ko pa ang isa. Balat ng marmot. Kunin mo ang kooperatiba. Isang piraso ay maibibenta ng 20 piso. Mga damit pang taglamig na may bulak. Sapatos na nakababatang kapatid. Bubong ng lumang bahay. Maraming bagay ang mabibili sa 20 piso. Tara, hanapin natin ang whistle. Itim na leopardo. Ngayon, tututok tayo sa pagkuha ng sable. Ginoo, may sable sa unahan, kunin mo ang pana. Ate, ito ba ay yellow marten? Kain tayo ng yellow marten ngayon. Hindi tinatawag itong malaking dahon. Ganito ang tawag ng mga taga-Hilagang Silangan. Bakit ang lasa ng malaking dahon ay parang karne ng daga? Kainin mo ba? Mas masarap pa sa karne ng daga ng 10 beses. Gagawin kong adobo ngayong gabi para kainin ninyo. Hindi pa nabasag yung balat. Siguradong maraming mabibenta niyan. 5 piraso, pwedeng maibenta ng 100 hanggang 150 piso. Sapat na para makabili kayo ng bagong damit nyo ni ate. Uwi ka na ng maaga. Huwag mag-alala, babalik ako dala ang candy para sa inyo. Uy, Xiao Yun. Xiao Yun, bakit ka nandito? Hindi ba mabigat ang dala mo? Siyempre, magagandang bagay yan. Ilagay mo na at tingnan natin. Ang daming mga ligaw na manok at kuneho. Xiao Yun, bakit ang dami ng napatay mo? Para sa mga ate nating mga kabataang intelektual. Hatiin natin para sa lahat. Ayos yan. Huling beses kumain ng karne. Ay noong kalahating buwan na ang nakalipas, kalahating kilo lang. Mabait si Xiao Yun sa atin. Hindi rin tayo pwedeng maging pabaya sa kanya. Hintayin mo lang.
Ito ay 10 talampakang tela. Para sa mga kapatid na babae, para makagawa ng damit. Salamat, ate. Sapat na ang 10 talampakang tela para sa kumot at pantalon. Hindi na kailangan gumamit ng sirang kutson ang mga kapatid sa taglamig. At saka, ito ang mga kupon para sa sabon at kerosene. Magagamit din ang mga ito. Sa wakas, nakapagsuot na ng malinis na damit ang kapatid ko sa asawa. May ningning na rin sa mukha niya. Wala rin akong gaanong pera. Ito, para sa kapatid ko sa asawa, pangbili ng candy. Hindi ba ito masyadong sobra? Tanggapin mo na lang. Isipin mo na lang na maagang pamasko ito para sa kapatid ko sa asawa. Sige, salamat na. Xiao Yun, hawakan mo. Chen Yao, may isa pa akong pabor na hihingin sa'yo. Yung permanenteng bisikleta nyo. Gagamitin ko sana papuntang bayan para magbenta ng mga balat. At bibili rin ng ilang bagay. Nandoon lang. Mag-ingat ka. Mag-ingat sa pagbisikleta. Xiao Yun. Ito ang mga antlers ng mga usa na iyon. Ibinenta sa 30 piso. Hawakan mo. Salamat, Ate Louie. Uuna na ako, ha? Dalawang oras at kalahati ang lakad. Mas mabilis kung magbisikleta. Pantay ang daang lupa na ito. Hindi ito magalaw. Babae, ano ang bibilhin mo? Ate, may mga balat ako dito, bibilhin mo ba? Siyempre bibilhin ko. Ganito kagandang balat ng saible. Abat may 5 kuha ka na. Tita, magkano ang mga to? Depende sa kalidad. Iba't ibang grado, iba't ibang presyo. Yung 2 to walang sira. Bibilhin ko ng 24 bawat isa. Yung 3 natira maliit lang. 21 piraso, ayos na ba? CJ. Salamat, ate. Para sa'yo. ₱108. Sa 2 o 3 buwan na sahod ng manggagawa sa syudad. Kailangan munang bumili ng tela para sa unan. Palagi kaming nagigising sa gabi dahil sa lamig, mga bunso. 108 piraso. Iyan na ang sahod ng mga manggagawa sa lungsod sa loob ng 2 o 3 buwan. Kailangan munang bumili ng tela para sa kumot. Laging nagigising ang mga nakababatang kapatid sa lamig sa gabi. Magkano ang isang talampakang puting tela? 28 sentimos ang isang talampakan. Hindi pa ito tinina, kaya ito ang pinakamura. Malambot pero medyo plain. At yung itim na tela? Yung itim na tela ay 3 mao at 20 pulgada. Madaling linisin, bagay para sa mga bata. Aba, at yung printed na tela? Yung printed ay 3 mao at 9 na pulgada. Maganda ang itsura, gumawa ng magandang palda para sa bata. Ano ito? Matigas. Ito ay polyester. 6 na piso at 8 sentimo bawat talampakan. Gawa sa synthetic fibers. Karaniwang tao ay hindi kayang bumili nito. Kailangan ko ng 20 talampakang puting tela. 120 talampakang itim na tela. 20 talampakang may disenyo na tela. Wala kang maling sinabi. Talagang kailangan ng ganito karami. 120 talampakang itim na tela. 20 talampakang may disenyo na tela. Hindi ka nagkamali. Talagang ganito karami. Marami ang mga kapatid sa bahay. Kailangan gumawa ng mga damit panglamig. Maghanda ng maraming tela. May bulak ka ba, ate? Kailangan ng 4 na kilo. May 1 at 2 bawat kilo. Tamang-tama, 4 na kilo na lang ang natira. Buti na lang binigyan ang tiket ni Ate Weu. Kung hindi, siguradong hindi sapat. Dagdagan pa ng 100 kilo ng bigas. At sabon, kutsilyo, papel. Pakitali na lang ang kabuang presyo, ate. Opo. Bakit ang bigat naman? Magmaneho ka ng dahan-dahan. Huwag mong masaktan ang mga bagay. Bubuksan ng sistema ang pangalawang blind box. Kapatid, palitan ang unang kahon. Kapatid, palitan ang blind box. Nakakuha ng 1 kahon ng honeybee. Ibabawas ang 1,500 puntos. Bubuksan ang level blind box. Nakakuha ng 1 kahon ng mga pukyutan. Kung may pukyutan, may pulot tayo. Gusto ng mga kapatid kong lalaki ang matamis na tubig. Hindi na kailangang magtipid ng asukal. Pero ngayon ay taglagas na.
Makakabuhay ba ang mga pukyutan? Lola Zeng, kakakuha ko lang nito sa kuweba sa bundok. Pero naubos ko na lahat. Masyado nang huli kung pupunta ka ngayon. Walang anuman. Hindi pwede. Xiao Yun, I save mo yan para sa taglamig. Para sa mga kapatid mong lalaki at babae. Walang anuman, Lola Zeng. Marami akong nakuha. Salamat sa iyo, Xiao Yun. Talagang mabait ka. Nga, Lola Zeng. Naalala ko na marunong kang manahi. Marunong ka bang gumawa ng damit? Ilang taon na ang nakalipas. Nag-aral ako sa isang mananahi. At ano ngayon? Gagawin ko ang mga karaniwang estilo. Ayos lang iyon. Gusto kong gumawa ng mga winter clothes at kumot. Zeng na inay, makakatulong ka ba? Naman. Kailangan mo lang dalhin ang mga bagay mamayang hapon. Maraming salamat, Zeng na inay. Sige, uuwi na ako. Babalik ako sa hapon. Ayos. Black Panther. Hindi tayo pupunta sa malalim na bundok ngayon. Maglalakad-lakad lang tayo sa paligid. Huhuli ng ilang ligaw na kuneho. At tatamaan ng ilang maliit na phoenix, ayos na. Maganda ang naging ani natin ngayon. Uwi na tayo. Lola Zeng. Dadalhan ko po kayo ng bagay. Andito na si Xiao Yun. May soba pa sa kawali. Magkuha tayo ng isang mangkok, hindi ba? Ayaw na po namin. Kumain na ako sa bahay. Xiao Yun. Ito ba ay? Lola. Kuneho ba ito? Lola, naamoy ko ang karne. Lola, gutom na ako. Xiao Yun. Sobrang mahal nito. Hindi namin pwedeng tanggapin. Ginoong Ning. Ito ang sahod mo. Dapat na rin magpahinga ang bata. Xiao Yun, tatanggapin ko na ito. Huwag kang mag-alala, gagawin kong makapal. Ang kumot at damit. Xiao Yun. Tatanggapin ko na ito. Huwag kang mag-alala, gagawin kong makapal ang kumot at damit. Gawin mong makapal. Hindi nagmamadali. May isa pa akong kumot na hindi pa kumpleto. Atik Xiao Yun. Pwede bang kainin ang kunehong ito? Pwedeng kainin. Bukas gagawin ni Lola ng karne ng kuneho para sa'yo. Ang bango nito. Ayos na ayos. Matagal na akong hindi kumain ng karne. Maliit na anghel. Lumabas ka na, Zuyun. Mamamahagi tayo ng patatas ngayon. Sama ka sa akin, bitbitin ang basket. Narito na, Ginoo. Tara na, tara na. Malalaki ang mga patatas ngayong taon. Maganda ang ani. Makakatipid tayo ng gutom ngayong taglamig. Dapat mas marami pa sana ang naani. Kasalanan lahat ng mga baboy ramo sa likod ng bundok. Hinukay nila ang mga patatas sa kanlurang bahagi ng nayon. Baboy ramo. Anong baboy ramo? Dapat sana mas marami. Sisisihin ang mga baboy ramo sa likod ng bundok. Nasinira ang mga patatas sa kanlurang bahagi ng nayon. Baboy ramo. Anong baboy ramo? Alam nyo ba? Sa mga nakaraang panahon, ang mga baboy ramo sa bundok, bumaba na. Araw-araw nilang kinakain ang mga patatas namin. Hinuhukay nila, kinakain nila ng kalahati. Sayang talaga. Dahil sa mga baboy ramo, pinag-aagahan namin ang pag-aani ng patatas. Karaniwan, 1 linggo pa ang huli. Nga, tingnan mo ang mga baka sa lupa. Mas malaki pa sa mga paa ng aso ng 2 beses. Siyempre, hindi maliit ang wild boar. Bakit hindi tawagin ang milisya? May mga baril sila, di ba? Abala ang milisya sa pag-aalis ng mga bandido. Wala silang oras para sa atin. At saka, delikado ang labanan sa wild boar. Ang tatay ni Xiao Yun ay pinatay ng wild boar. Nasa likod pa rin si Xiao Yun. Baboy ramo ulit. Baboy ramo na naman.
Parang nahulog si tatay sa lupa. Muling lumitaw. Dugo ang pumula sa lupa. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, alagaan mo ang mga kapatid. Kung isang araw lang akong naunang muling mabuhay, maaari ko pa siyang mapigilan. Ngayon, kailangan kong maghiganti para sa ama. At alisin ang kasamaan sa nayon. Panginoon, nakauwi ka na. Itim na leopardo. Gusto kong tulungan mo ako sa isang bagay. Kamakailan lang, may mga itim na baboy na bumababa sa bundok. Noong nakaraang beses, nagnakaw sila ng patatas. Ngayong beses, baka mangyari na naman na magnakaw sila ng palay. Gusto kitang hilingin na magbantay sa gabi. Kapag nakita mo sila, tawagin mo agad ako. CJ, huwag kayong mag-alala, Panginoon. Gising at alerto ako sa gabi. Tiyak na tututok ako. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo mamaya. Kapag nakita mo, tawagin mo ako. CJ, huwag kayong mag-alala, Ginoo. Malamang na masigla ako mamaya. Tiyak na tututok ako. Itong patatas ay para sa iyo. Nahuli mo ang baboy ramo. Hatiin ko sa iyo ang karne. Anong nangyari sa itim na pander? Mahal, nakakita ako ng baboy ramo sa labas. Sa palayan. Nasaan? Dalhin mo ako doon. CJ. Ang taba nito. Tapos na silang umabot ng 3 hanggang 4 na kilo. Kapag nakita ng mga bunso, siguradong matutuwa silang tumalon sa tuwa. Mas masarap pa ang nilaga para sa panghusay ng katawan. Pwede pa nilang gamitin ang natira para mag-asin ng baboy. Ginoo, pupuntahan ko na sila para anyayahan. Hindi na kailangang mag-una pa ako sa pagtutok. Huwag kang mahagip dito. Ginoo, pupunta ako para tawagin sila. Hindi na kailangang mag-una akong tumutok. Huwag kang mahagip dito. Ginoo, pupunta ako para pigilan ito. Paano mo pipigilan? Bumalik ka na. Black Panther. Ayos lang. Kung wala ka, tumakas na ang baboy ramo. Hihi! Pinuri ako ng aking amo. Siksiyaw yun. Anong ginagawa mo dito sa gabi? Diyos ko, ganito kalaking baboy ramo. Siyaw yun. Saan nanggaling itong baboy ramo? Diyos ko po. Ganito kalaking baboy ramo. Siyaw yun. Saan nanggaling itong baboy ramo? Kakatangay lang sa palayan para kumain ng palay. Gamit ko ang pana at pana ng pana. Kakatapos ko lang itong ihatid pa uwi. Ikaw ang nakaputok. Napakaliit ng katawan mo. Swerte mo. Tama ang tama sa mahalaga. Siyaw yun ah. Ang galing mo talaga. Mga 300 kilo yata itong baboy ramo. Tao, may isa pa akong baboy ramo sa likod. Pwede mo ba akong tulungan buhatin ito pabalik? Ano? May isa pang baboy ramo. Sige, punta tayo at buhatin natin. Siyaw yun. Narinig kong nakapatay ka ng 2 baboy ramo. Naku po. Gaano kaya karami ang laman nito? Umaksyon si Atik Xiaoyu ngayong umaga. Sinabi niya sa lahat na nakapatay ka ng 2 ligaw na baboy. Kakatanggal lang. Bakit kayo nandito? Siyaw yun. Saan mo binili ang iyong pana? Gusto ko rin makakuha ng isa. Hindi ito binili. Pamana ito mula sa tatay ko. Saan mo binili ang iyong pana? Gusto ko rin makakuha ng isa. Hindi ito binili. Pamana ito mula sa tatay ko. Hindi nagsinungaling si Xiaoju. Tunay na napatay ang 2 ligaw na baboy. Ang baboy na ito ay siguro mga 3 o 4 kilo. Talagang may galing ka, Xiao yun. Yung mga pampalasa na binili natin noong nakaraan. Tama na para gawing adobong bituka. Siyempre masarap ito. Ang bango ng karne na ito. Talagang may galing ka, Xiao yun. Xiao yun. Itong 2 baboy ramo ay 700 hanggang 800 libra. Kaya ba ng 9 na tao sa bahay niyo na ubusin ito?
Ubusin man o hindi, itabi na lang para gawing sinigang na karne. Para sa mga kapatid na lalaki at babae sa taglamig. Araw-araw na karne, nakakasawa din. Tingnan mo, gaano nakatagal hindi kumain ng karne ang mga bata. Payat na parang tuyong unggoy. Magkakabaryo lang tayo. Parang magkakapatid na rin. Ginagamit ang damdamin. Hindi naman ako close sa mga batang yan. Tia! Ilan lang naman kaming anak ng mga magulang ko. Wala nang ibang kapatid. Sina Xiaoyun at iba pa, hindi naman talaga malapit sa amin. Si Zuhu at Zubao talaga ang tunay na mga nakababatang kapatid. Sister Zuyun. Ang galing mo talaga, sister. Xiaoyun, tingnan mo yung maraming baboy na karne. Bigyan mo si Tia ng isang piraso. Tingnan mo yung dalawang nakababatang kapatid mo. Matagal na nilang hindi nakakain ng karne. Tingnan mo, ang payat-payat na. Sa tingin ko, mukhang malakas naman silang dalawa. Yung kapatid kong lalaki at babae, sila ang talagang payat. Kung ayaw mong maniwala, pumasok ka at tingnan mo. Sila ay isang pamilya. Yung karne, kailangan talagang hatiin. Naghihintay ang tiyahin na umalis sa trabaho. Iisa tayong pamilya. Ang karne na ito, kailangan pa ring hatiin. Naghihintay si Tia na pumasok sa trabaho. Pamilya tayo. Sino ba ang pamilya mo? Ako at ang mga kapatid ko. Halos mamatay sa gutom. Hindi ko rin nakita na tinulungan mo kami. Kundi ang tulong na bigay ng punong baryo, ay ninakaw mo pa. Kung hindi dahil sa desisyon ng punong baryo. Hindi ko na sana mabawi ang mga pagkain na iyon. Noong buhay pa ang mga magulang ko, sila ang nag-alaga sa inyo ng ganito. Pagkatapos nilang mamatay, ganito mo kami tratuhin. Walang konsensya ka. Ngayon, may mukha ka pang humingi ng karne. Talagang nakakahiya ka. Cute ka pa naman. Huwag ka nang magpahiya dito. Umalis ka. Umalis ka. Mabilis, umalis na tayo. Xiaoyun. Noong namatay ang tatay mo, tumulong pa akong buhatin ang kabaong. Xiaoyun. Noong namatay ang nanay mo, ako at si Tia Q ang tumulong. Napunasan siya. Naghugas ako ng damit. Noong panahong iyon, naghatid ako sa inyo ng isang malaking basket ng mga ligaw na gulay. Talagang tumulong sila. Napakahalaga ng baboy. Walang sapat na pagkain para sa taglamig. Masyado bang malamig kung tatanggihan ko? Ang tulong ng lahat sa akin ay lagi kong naaalala. Ngunit ang bahagi ng baboy ay hindi ngayon. Kailangan kong pag-usapan ito sa kapitan ng baryo. Magsimula na kayo sa trabaho. Kapag natapos na ang bahagi ng karne, ipapadala ko sa inyo. Ang tulong ng lahat sa akin ay lagi kong naaalala. Pero ang bahagi ng baboy na ito ay hindi para ngayon. Kailangan ko munang pag-usapan ito sa punong baryo. Kayo muna ay magtrabaho. Pag naayos na ang bahagi ng karne, ipapadala namin sa inyo. Xiaoyun, Xiaoyun. Tinawag mo ako. Ano ang kailangan mo? Pumunta ka, punong na yon. Punong na yon. Magandang umaga, Wang Kuifen. At sa mga tiyuhin at tiyasa na yon. Nandito sila para sa akin. Sabi nila gusto nilang makakuha ng karne ng baboy ramo. Talagang sobrang sabik ang mga taong ito. Kumuha ng karne mula sa mga bata. Sa totoo lang, gusto ko rin namang hatiin sila. Matagal na nilang tinulungan ako. Kung hindi ko hahatiin, pakiramdam ko ay nakokonsensya ako. Huwag kang mahihiya. Kunin mo na ang karne, kainin mo. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang pumasok sa bahay para agawin. Alam ko na mabuti kang tao, kapitan. Pero, pinili ko pa ring ipamahagi ang karne sa lahat. Para walang masabi ang iba, gusto kong humingi ng tulong sa mga taga-baryo. Anong tulong ang gusto mong hilingin sa kanila? 1 o 2 buwan na lang at papasok na ang taglamig. Ang bahay na ito ay tinatablan ng hangin at ulan. Ako na ang magsasabi sa kanila tungkol sa pag-aayos ng bahay. Naniniwala akong may mga gustong tumulong talaga. Salamat, punong barangay. Ako na ang kakausap sa kanila tungkol sa pag-aayos ng bahay. Sigurado akong may gustong tumulong. Salamat, punong barangay. Bukod sa bagay na ito, mayroon pa bang ibang kailangan ng tulong? Punong barangay tungkol sa mga pato at gansa sa baryo. Hindi pwede iyon. Ang mga pato at gansa ay pag-aari ng kooperatiba. Kahit isang balahibo, hindi pwede. Punong bayan, nagkamali po kayo ng intindi. Hindi ko po gustong kunin ang mga pato at gansa. Gusto ko lang po sanang kunin ang ilang balahibo nila.
Yung balahibo ay ginagamit namin para pampainit. Ang mga kumot sa bahay ay matigas. Ang mga kapatid na ito, wala ring makapal na damit at makapal na kumot. Gusto kong kunin ang balahibo nila. Pwede pang gawing damit ang balahibo. Hindi namin ito kailanman naisip. Huwag kang mag-alala, punong baryo. Kukunin ko na nga. May balahibo sa dibdib at sa kilikili. Napakagaan, hindi ito mawawala. CJ, basta huwag lang mawala. Kumuha ng ilang balahibo. Hindi naman ito makakaabala sa pag-itlog nila. Hindi rin ito makakaapekto sa iba pang bagay. Sige, ikaw na ang bahala dyan. Huwag ipaalam. Kung hindi, mahihirapan tayo ipaliwanag sa komunidad. Sige, salamat, kapitan ng barangay. Mamaya, ipamamahagi ko ang karne sa lahat. CJ, ipapaalam ko na agad sa lahat. Kapitan, siguraduhin darating ka ng tanghali. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko na at sasabihan ang lahat. Punong baryo, siguraduhin darating ka ng tanghali ha. Huwag kang mag-alala. Kapag mag-aalis tayo ng balahibo ng pato mamaya, dahan-dahan lang ang galaw. Huwag masaktan ang mga gansa at pato. Pag-aari ito ng bayan. Huwag gawing mahirap ang punong baryo. Tita, mag-iingat ako. Ang baso na ito ang lambing. Mas malambing kaysa sa dati nitong matigas na unan. 100 times na mas comfortable. Binabati kita sa pag-unlock ng level 3 blind box. Gantimpala, kakayahang makilala ang 100 halaman ni Shenong. Shenong makilala ang 100 halaman. Maaari nang makilala ang lahat ng mga halamang gamot. Naiintindihan ang pharmacology. Napakaganda ng kakayahang ito. May mga halamang gamot sa bundok. Noon, tanging ginseng ruot lang ang kilala ko. Ngayon, maaari na rin akong mangolekta ng mga gamot para kumita. May mga halamang gamot sa bundok. Noon, tanging ginseng ruot lang ang kilala ko. Ngayon, pwede na ring mangolekta ng gamot para kumita. Mahalaga ang ligaw na ginseng. Pagkatapos ng ilang dekada, pwedeng umabot ng milyon. Ngayon, ang mga magandang kalidad, pwedeng ibenta ng ilang daang piso. Masulit ito kaysa sa mga 1 o 2 taong gulang na astragalus. Sa wakas, natagpuan ko na ang ligaw na ginseng. Medyo maikli ang taon. Ginoo. Ang tagal ng paghukay. Para sa ganitong maliit na bagay. Ito ay 3 taong gulang. Mas mababa ang presyo kapag naputol ang mga ugat. Kailangan ng mas maingat na paghawak. Tatlong taong gulang na ligaw na ginseng na namumulaklak. 5-6 na taon na resulta. Itong punong ito ay may bunga. Hindi bababa sa 7 taon. Bebenta ng 10 piso. Siguradong magandang presyo ang makukuha sa ganitong kalidad. 3 oras lang nakahanap ng 4 na puno. 3 puno ay mas bata. Kailangan bukas ay dagdagan ang puntos at swerte. Subukan mo ulit ng maayos. Skisandra, ang daming bunga. Ang asin ng prutas na ito. Ano bang ikinatutuwa mo? Hindi mo alam, mas madali itong anihin kaysa ligaw na ginseng. Isang halaman, pwedeng ibenta ng mahigit 1 piso. Malaking halaga ang pwedeng kitain dito. Maasim ang prutas na ito. Bakit ka masaya? Hindi mo alam na mas maganda pang anihin ito kaysa sa wild ginseng. Isang piraso nito ay pwedeng ibenta ng higit 1 yuan. Magkano kaya ito? Oy, girl. Andito ka na pala. Anong maganda namang dala mo ngayon? Nagdala ako ng balat at mga halamang gamot. Tingnan mo nga para sa akin. Ang balat ng purple marten na ito. Kasing ganda ng huli. 4 na piraso, 24 ba ang tama? May mga halamang gamot pa. Ganito kalaking ligaw na ginseng. Siguro mga 10 taon na ito. Paano ang 30 piso? Yung maliliit, 7-8 piso bawat isa sa loob ng 3 o 5 taon. Makinig ka sa ate. Lingzi 18. Skisandra at astragalus 23.
Kabuang 302 piso. Ibigay. Ate, magkano ang benta ng malaking puting kuneho? 4 piso at 5 sentimo kada kilo. Gaano karami ang gusto mo? Ibigay. Ate, magkano ang malaking puting kuneho? 4 piso at 5 sentimo kada kilo. Gaano karami ang gusto mo? Kailangan ko ng kalahating kilo siguro. 2 kilo pang candy ng prutas. Ayos. Ate, magkano yung dilaw na goma na sapatos? 3 piso at 71 peres. Ang hawakan sa itaas ay talagang matibay. Kailangan ko ng isang pares na purong koton. Para sa mga kapatid na lalaki at babae. Kailangan ng dilaw na goma. Kailangan ng dilaw na goma. 4 piso at 50 sentimo ang goma ang talampakan. 2 piso at 20 sentimo ang tela ang talampakan. Sige, 3 pares ng goma ang talampakan ang kukunin ko. Ay! Pang, kaya mo bang sakyan pabalik ito? Ang bigat niya. Walang problema, ate. Mahigpit ko ng tinali, tara na. Eight. Finally, you are back. Si Xiao Fu ay kumakain ng candy. Ng malaking puting kuneho. Ate, may nangyaring masama sa nayon. Si Xiao Fu ay kumakain ng candy. Ng malaking puting kuneho. Ate, may nangyaring masama sa nayon. Anong nangyari? Sabi ng kapitbahay na babae. Kahapon ng gabi, kinain ng mabangis na hayop ang mga pato at gansa. Nabahala ng husto ang punong baryo. Hindi ito problema natin. Pumunta ka at bigyan si Xiao Qiang ng candy. Ako ang magbabalik ng sasakyan. CJ, ate. Ano nang gagawin natin? Lahat sila patay. Bakit ang dami namatay? Nga. Tingnan mo ito. Dumating si Zuyun. Patay ang mga pato at gansa sa loob. Mahigit 20, sobrang lungkot. Titingnan ko. Sobrang sama. Ang taas ng pader na ito. Ito ay malaking insekto. Kung hindi ito malaking insekto, ubos na ang lahat. Siguradong lobo ito. Hindi natin ito naalagaan ng mabuti. Dapat bayaran ng nayon ito. Nawalan ang nayon. Kulang pa ang bigas. Bakit tayo wala man lang nakain na pato? Alam kong mahirap. Pero kailangan namang lutasin ang mga bagay, hindi ba? Malaki ang bodega namin. Yung mga bobo na pato, pwede bang bigyan mo ako ng isa? May 2 silid sa bahay namin. Sige na, ibigay mo sa akin yung gansa na kinagat sa puwit. CJ. Mas mabuting alagaan muna ang buhay. Report sa komunidad. Patawag ng milisya. Walang oras ang milisya. Kung ako ang tatanungin. Magpapadala kaya tayo ng ilang baril. Para hindi na tayo matakot. Baril. Kung meron tayong baril, mas madali na ang pangingisda sa bundok. Baril. Kung meron tayong baril, mas madali na ang pangingisda sa bundok. Punong baryo, punta tayo sa komunidad para kumuha ng ilang baril panghuli. Hayaan nating turuan tayo ng manghuli kung paano manghuli. Punong baryo. Kailangan nating mag-organisa ng patrol na grupo. Kung hindi, bababa ang mga mabangis na hayop, at mapapahamak na naman ang mga bibe at gansa natin. Ayos. Bukas, pupunta ako sa komunidad para iulat ang sitwasyon. Susubukan kong mag-apply ng 3 o 2. Dapat ay maaprubahan ito. Ayos lang. Punong bayan, nakuha na ba ang aplikasyon para sa baril? Maaari bang bigyan mo ako ng isa? O ikaw, maliit na batang babae. Ang baril ay para sa mga lalaki. Ikaw, maliit na batang babae. Anong magagawa mo sa baril? Marunong akong manghuli. Kapag hawak ko ang baril, makakapag-ensayo ako ng 2 araw at magagamit ko na. Siyaw yun. Maganda ang iyong intensyon na protektahan ang nayon. Ngunit bata ka pa. Yung hayop na iyon, hindi iyon kuneho. Talagang hindi ako mapakali. Ginoong punong barangay, kung sakaling matulungan kitang mahuli. Yung hayop na pumatay ng mga bibe. Kung mahuli ko iyon, pwede mo ba akong bigyan ng isa? Sige na. Bigyan kita ng kalahating buwan. Kung mahuhuli mo ang halimaw na iyon, bibigyan kita ng isang baril. Sige na, bigyan kita ng kalahating buwan. Kung mahuhuli mo ang halimaw na iyon, bibigyan kita ng isang baril. Kaya hindi na kailangan ikot ang gansa.
Dumadayo ako dito tuwing gabi para bantayan ito. Kaya ba iyon? Kagabi, 5 ang nakuha nilang patay. Kung may mangyari ulit, paano ko ipapaliwanag sa komunidad? Sangguni ang bayan, nangangako ako, na walang mawawalang bibi o gansa. Kung may mawala, binenta ko ang aking biktima para makabawi. Sige na. Kaya't mag-ingat ka. Kung may mangyari, mabilis na tumawag ng tao. Itim na leopardo, amoy ng mga bagay kagabi. Naamoy mo ba? Dito na lang tayo magbantay ngayon. Hihintayin kitang mahuli. Tingnan natin kung aakalain pa ng punong baryo na maliit lang ako. Hihintayin kitang mahuli. Tingnan natin kung aakalain pa ng punong baryo na maliit lang ako. Naman. Si Red Dog. Siya nga pala si Red Dog. Ang mga pulang aso na nagkakagrupo ay magtutulungan para pigilan ito. Hintayin mo akong magpalabas ng unang palaso. Ikaw naman ang gagulo. Huwag mong hayaang makatakas sila. Walang magsasalita. Manahimik kayong lahat. Kagabi, ang mga pato at gansa sa ating baryo. Nailigtas. Mabuti. Yung mga peste sa ating mga pananim, at mga lobo na sumisira sa mga hayop, ay lahat ay pinatay ni Zuyon mag-isa. Lahat ng iyon. Ang galing talaga. Maliit na yun. Ayon sa napagkasunduan natin noon. Ang baril na ito ay espesyal na ipinagkaloob sa iyo ng komunidad. Mula ngayon, ang katahimikan sa likod ng bundok ng ating baryo. Inaasahan naming mas magiging aktibo ka. Salamat, punong baryo. Salamat sa tiwala ng komunidad. Sisiguraduhin kong gagamitin ko ng maayos ang baril na ito. Para protektahan ang ating baryo. Hindi ko hahayaang masaktan muli ng mabangis na hayop. CJ. Xiao yun. Ang galing mo talaga. Para sa aming na yun. Na gumawa ng malaking ambag. Xiao yun. Narinig kong magtatayo kayo ng bagong bahay. Marami pang lakas ang tiyuhin. Naging mason siya noong kabataan niya. Sige, isama mo ako sa susunod. Salamat sa pag-aalis ng malaking banta sa ating nayon. May asno pa kami. Madali ang magdala ng materyales at mga bagay. Iwanan na lang natin ang pag-iinit ng tubig at pagluluto sa mga misis natin. Hayaan na natin sila sa mga gawaing iyon. Ano ang kulang? Sabihin mo sa lahat. Tama nga, Xiao yun. Ang pagtatayo ng bahay ay isang malaking bagay. Kailangan din ng tulong ng mga kabataan. Si Louie marunong din magpinta. Pahihirapan natin siya na ipakita ang kanyang galing. Makatutulong akong tingnan ang layout. May lakas din ako. Sige, gawin natin ito ng magkasama. CJ. Salamat sa inyong lahat. Kapag natapos na ang bahay, tiyak na imbitahan ko kayong lahat. CJ. Mom, Dad, nakita niyo ba? Nakatayo na ang ating bahay. Mga kapatid, hindi na tayo mag-freeze. Hindi na tayo magugutom. Sa wakas, makakahinga na tayo ng maluwag.